ay bago sa isang shopping mall, meron kayong isang specific na shop na gusto mong puntahan. Ano ang una yung tinitingnan para makikita nyo na meron hindi nyo wala puntahan, tinitingnan nyo pala kung meron mga specific shopping mall sa isang shopping mall. Thank you, Kat. Building directory. Diba? Tama? Para mas mapabilis. Pagdating nyo dun sa building directory na yun, ano yung unang bubungad sa inyo? Hindi kayo sa building directory. Information siya. At the same time, yung karatula. Diba? Nandun yung karatula. At ano dun sa karatula na yun, meron kayong madalas na makitang nakakulay pula. Araw. Araw. Ano yung sinasabi dun sa araw na yun? Please. Meron pang isa. Entrance. Okay. Hindi ba sinasabi doon na you are here? Tama ka. You are here. So dun sa senyas na yun, sinasabi kung makakarating kayo dun sa lugar, tapos sunod yun pala, tingnan niyo yung shop kung nandun yung shop na gusto niyo puntahan, di ba? And then yung sa araw na yun na you are here, yun ang senyales para makita niyo kung makakarating kayo sa pupuntahan niyo. Malayo ba kayo o malapit na kayo? Tama? So sa ating topic ngayon, aalamin natin dun sa you are here na yun. Isang ano siya, napaka-controversial niya sa atin sa Pilipinas. Merong makapagsasabi sa inyo, lalo na sa ating mga government officials, politicians. Ano yung topic naman? Ano yung idea nyo sa topic na i-discuss natin ngayon? Controversial siya sa atin sa Pilipinas sa mga government. Minsan sasabihin ko, corruption. Sino yung nagsabi ng Salen? Salen. Okay, thank you, Kat. Salen. Pwede pakisabi yung ano siya. Isa siyang acronym siya, ang Salen. Okay. So, bakit kaya napaka-importante nito na pag-aralan natin siya? Bakit kasama siya sa financial literacy na dapat natin pag-aralan sa atin? Ayun siya. Okay, isa lang si Okay, para malaman natin kung nasaan na tayo financially. Kung yung sabi niya, it tells you your present financial situation. So, dun sa nangyari kanina sa goal setting natin, para natin marating yon, kailangan natin malaman kung nasaan tayo, kung saan tayo dapat magsimula. So, it helps you plan for the future, examples or savings, yung topic natin kanina, sa investments, business, and telling you what you have and what your existing obligations are. So dito, sabi nga, Salen is a snapshot of your financial situation. So tayo po pwede mag-shopping. At gusto natin, ito lang dapat natin i-lista. So iisa-isahin natin. So sa S, ano na ang S? Okay, thank you. Statement. So, ano pagkakaintindi niyo sa statement? Any volunteer? Check. Okay. Okay, isasaad natin ngayon kung ano yung kasama ng A, M, and L. Okay. So, we need to declare our finances. Okay. So, tapos natin ang F. Ang A. Assets. So, what is asset? Simply things that you own.
simply that things that have value and it's dapat kailangan nasa sarili yung pangalan yun. Hindi nyo masasabi na yung pag-ari ng tatay nyo, pag buhay pa sila, sa inyo na ba yun? Hindi. Hindi pa. Kasi sabi nga, dapat yung mga asset na ilalagay natin is nakalagay siya sa pangalan natin. Tingnan natin yung mga nandiyan sa... Diyan sa assets, meron siyang dalawang uri. Current asset. Ano yung mailalagay natin, may isusulat natin sa current asset? Cash? Ano pa? Car. Okay, jewelry. Pero lahat ba ng suot natin may halaga? Okay, may halaga. Okay, baka yung $5 lang dun yan. Ang punto ko doon is, hindi naman sa kasi ako nagsusuot yan. Ang doon is, isipin natin na bili tayo ng bili ng $5, ganito ganito. Pero in the future daw, magagamit ba natin siya? Like, pagdating ng mga emergency, kung pwede siyang gamitin. So, dun sa mga 555 na yon, pag naipon natin siya, di ba, kung pwede siyang bumili ng isang bagay na mayroong halaga, Yes. na kung pwede natin siyang magamit. So, depende sa atin po kasi yun ang lesson natin ngayon para kung paano natin mabibigyan halaga yung pinaghirapan natin. Kasi hindi biro ang mapalayo tayo sa kaluluwa. Okay, so kasama doon ang yung pera nyo sa ilalim ng unan, may naglalagay pa ba doon? O kaya yung pera doon sa yung bahay natin is kawayan pa sa Pilipinas, lalagariin natin. Yeah. Kasama yon sa ating current assets. Basta, within 1 year na po pwede natin gamitin, na madali nating makuha in cash. Kung may sari-sari store kayo sa Pilipinas, pwede nyo siyang ilista doon sa current asset. Punta naman tayo sa fixed asset. May nagsabi kanina sa car. Ilalagay natin ang car sa ating fixed asset. Kasi like sa business natin, hindi naman natin siya kung pwedeng agad-agad ibenta. Or transfer sa iba. Sa lupa, mga machineries. Siya ang nakalagay sa fixed assets, mga investments. Basta within over a year, siya ang nasa ating fixed asset. So, may tanong pa tayo. So, whether fixed or current assets, kailangan meron tayo, mabibigyan natin siya ng halaga. Hindi man siya yung halaga na ganun sa binili natin. Kasi, like sa mga appliances, di ba pag binili natin siya, second hand na pag gusto natin ibenta. So, hindi mo na siya maibebenta, halimbawa, ng ganun sa pagkakabili mo. Depreciate. So, i-differentiate mo yung niya. Pag naglista ka ng iyong assets. So, okay? Tayo sana sa liabilities. Okay, anong liabilities? Something na nakakabawas sa mga pinaghirapan natin. Like, utang sa kaibigan. Like sa asset, meron din siyang fixed and current and non-current liabilities. So, ano yung sa mga pwede natin ilista? Isama sa ating current liabilities. Okay? Yung sa utilities. Okay, kasama yon. Sa everyday na natin, expenses. So, malinaw po. How about fixed? Ay non-current liabilities. Dito siya. Bahay, mga appliances, cars, tricycles, okay, mga installments. Tapos kung meron kayong, may kumukuha sa inyo ng innovational plans, doon, ang sa ating non-current liabilities. Yung hindi mo pa nabayaran.
na hindi mo pa nabayaran. Halimbawa yung sa hindi tayo nakabayad ng kuryente sa nakaraang buwan. Hindi mo doon ililista yun. Ngayong buwan mo siya ililista sa ating liabilities. So, maliwanag po. Okay. Sa net worth. Sa N. Anong pagkakaano niyo sa net worth? Talaga. Paano natin yung formula ng ating net worth? Assets plus liabilities, financial liabilities, equals to net worth. Okay, very good. Ang gagaling. You own, pag minus mo ng liabilities mo, you own yung halaga habang nakaupo tayo dyan. Puro negative. Puro negative. So, okay, puro tayo nga. So sabi, a person or a company is said to be technically insolvent when his or her total liabilities exceed his or her total assets. So yun ang sinasabi niya. So ano ang pagkakaano niya sa insolvent? Pagkakaano niya sa insolvent? Muna kanina, sinagot mo na Negative. unable to pay all your liabilities. Ubus na yung assets natin, hindi pa natin nababayaran yung mga liabilities. Bankrupt na yun. Tunaw na. So, sabi nga, pero hindi pa huli ang lahat. Diba? Our long-term financial goal is to increase our net worth by building our assets and reducing our liabilities. Ano sa palagay yung pwede natin gawin para magawa natin yan? To increase yung net worth. Kung halimbawa man, nasabi nga nandun tayo sa insolvent situation, ano yung mga way na dapat natin gawin? Na-discuss kanina. Bonus other assets and reduce Diyos. Paano nga yan? Paano natin dun sa long-term goal How we natin? do Ano yung this? dapat natin? How do we do this? Paano? Smart. Dun sa needs and wants. Mindset. Sa saving mode. Diba? Dun sa needs and wants natin. Tapos yung mga sakman-sakman yan na nakatambak lang naman dun na sa bahay, iwasan na natin. Yes. Diba? Agree. Yung mga maraming po, ano na yan, sabi nga, iba-iba kada linggo. Pero pag titingnan nga natin, wala naman siyang month. Mag-ipunin nyo na lang. Mag-taste muna kayo ng ilang buwan na wala. Tapos yung $5 nito, $10 nito, isip nyo. Emergency pa. Tapos, bili kayo, halimbawa, doon sa jewelry na may value. Diba? So, in case of emergency, meron kayong pag-uwi ng Pinas. Pag-uwi ng Pinas, kasi yung $5 may sasanglayo pa. Yung $10 may sasangla. Alin? Yung gold, hindi ba masusunod sa Pilipinas? Okay. Kasi Hindi po, man hold sa up. jewelry, something na yung sa mga bagong appliances, Ah. mga bagay na pwede natin mapakinabangan. Sa bahay. Okay, diba? Parang tambak na lang gamit sa bahay, hindi naman nagagamit. So, okay na ang net worth. Meron tayo ngayong mag-example tayo kay Maria. Kasi may challenge sa inyo mamaya. Si Maria, isa na katulad nating OFW. Nagpunta siya dito sa Hong Kong. Bago siya makapunta, nanghiram siya sa kanyang kamag-anak. Naranasan niyo ba yun bago kayo pumunta dito? Yes. Okay, nakaka-relate, di ba? Yes. Nakahiram siya ng 10,000 pesos. Sa
kanyang pamilya. Pero, bago siya umalis doon, meron siyang savings na 15,000 pesos sa bangko. Hindi na niya ginalaw yun. Kasi for emergency nga. And then, pero nung pumunta siya dito pagdating niya sa Hong Kong, ganyo siya kasi sabi niya, pati cellphone mo, model. So, hindi smartphone. So, meron siyang isang kaibigan na sabi sa niya, friend, sabi niya, bili na tayo ng smartphone mo. Sabi niya, para mas maganda, selfie-selfie ka. So, yan, bumili siya, umutang siya. Mabuti na lang, hindi pinatubuan. So, 3,000 Hong Kong dollar yun. And then, sinubukan niya yung cellphone, tumawag siya sa kanyang family. Hello, darling. Sabi niya. Nag-request agad yung mister niya. Honey, sabi niya, gusto ko magkaroon ng tricycle. Paano naman makatulong sa'yo sa gastusin? Umutang uli siya ng 10,000 Hong Kong dollar. Kaso, pag umutang ka na sa lending company, may interest na yun, di ba? So, may interest yung 3,000 Hong Kong dollar. At the same time, nung nilipat yung cellphone dun sa anak, nag-request din yung anak para sa libo. Hindi naman niya maintindihan kasi sabi niya, wala na nga ako dun sa birthday niya, kailangan ko pagbigyan. Nangutang ulit ng 5,000 para sa libo. Ano ang San M ni Marisa? Negative? Tingnan natin. Okay, negative. Okay, i-differentiate natin yung asset and liability. I-assume natin na yung 1 peso ay 1 Hong Kong dollar is equal to 5 pesos. Balan lang natin yun. Yung binaraw niya, ano yun? Asset or liabilities? Cash in bank. Asset. Okay, asset. Loan, yung 3,000 para sa smartphone. Loan to buy a tricycle. Yung interest ng 3,000. Wala akong narinig na asset, puro liability. Yung value of tricycle. Oops. Value. Okay. Asset wala akong value. O yung 5,000 for you. Liabilities. Okay. Sa next slide, please. Okay. Okay, sa assets niya, yung cash na 3,000, yun yung nasa bangko, di ba? Yung 10,000 na tricycle, tapos yung smartphone. Bakit napunta yung smartphone dun sa asset? Para ganun. Kasi pwede na may benta yun. Okay, tama. Salamat. So, ang total assets niya is 16,000. Ang haba ng liability. So, ano na yung ginagawa ngayon ninyo with Buwi? Yung kung paano na gumawa ng sariling salin sa pamamagitan ng example ni Maria. So, step 1, sabi mo kanina, i-identify kung ano yung assets ka, liabilities. So, importante na alam ninyo kung ano ang asset, ano ang liabilities. Pagkatapos, step 2, ito na, mag-a-add na kayo. Tapos, mamaya, yung cessation of asset. Okay? Okay, so yun nga. Pagdating na dun sa liabilities, yung 2,000 na hiniram, yung phone din, kasi hindi pa naman niya bayad, di ba? So, nandun pa rin siya natin sa liabilities. And then sa tricycle, yung interest, and then yung altibu. So, 16 minus 23, meron ba siyang, net worth? Wala. Negative siya. Okay, thank you kay Gina. Meron siyang net worth. Kaso, dun siya sa insolvent situation. Hindi niya kayang bayan. Mas marami yung liabilities nyo compare na kanyang assets. So, yun nga, how much there is there? Maria have more or less liabilities. Mas maraming liabilities. So, kahit siya negative, meron pa rin siya. So, yun ang tandaan ko. Pag naglista kayo ng ano niyo mamaya. Kaya meron ka pa rin network. Okay. Sabi niya, a sound financial situation. If a person or company has a current asset that can pay his current liabilities today, he is a very sound financial situation. Bakit nga yun? Sound financial
exceed yung kanyang assets. So, meron bang nasa sitwasyon na ganyan ngayon? Kapag sa isip nyo lang, halimbawa, meron na nasa sound financial situation ngayon. Mas malaki yung kinikita Mas malaki yung assets compared kaysa na sa selling liabilities. liabilities. If said nga, if a person or company has current assets that can pay na mababayaran mo na sobra ka pa, nasa sound financial situation ka. Meron sa inyo isa or dalawa? Si Ate Mirabel. Okay. So, sa atin, kailangan natin okay? Hindi katulad ng sabi niya, hindi naman tayo mag-produce dito ng millions natin. Yes. Yun lang, ano lang sa atin, Average. average lang. Same time, pag naman na, kasi alam naman na lahat, dapat kung tayo sa time. Meron tayong maiiwanan sa family natin na hindi utang. Nandito tayo sa sound financial situation. Okay. Doon na lang ako sa tanong, why do you think many people financial situation end up in a weak situation? Bakit? Sa palagay niyo, anong nangyayari? Bakit sila nandun so weak? Esther? Okay lang. Sino? Bigay ng Carry ano? lang. Anong ano yun? Ilabas niyo mo. Bakit nga ba? Bakit nga ba nahihirap? May Hirap. mga ano doon. Like, ate no. Bakit? Utang. 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 Okay. Tapos, doon kay Maria, balikan natin yung Maria. Bakit? Masyado siyang nakanya lang nung, meron bang ganun sa atin, pag tumawag, bigay, meron, Minsan. kaya Ganda ng sagot eh. Tayo pinagpala namin ng pera dito. Kami nag-client. mga nanay, nakaka-relate pa kayo dun kay Maria. So, sana, pray, nagsimula ngayon, i-differentiate na natin kung kailangan ganyan. Yun, Pera. pera na hinihingi niya o yung gusto niyang bagay. Diba? Kaya napag-aralan na natin yung needs and wants. Okay. Important points to consider pag sa paggawa ng ating SAL-L. Time frame for computation. Usually sa paggawa nito, may gumagawa ba? May nagsusulat, wala no. So, ito yung ano niya, important points. Usually within one year period, but this can be made over a longer period. For example, mga 5 years, pwede kayong mag-lista. Kasi bakit kaya? Sa paglilista niya, kasi para malaman nyo, di ba, kung yung mga asset nyo, tumataas ba yung sa asset or mas lalo pa talagang nalulubog sa utang. Kahit yearly, alam nyo. Mas na may meron year. may naipupuntahan. Mas maigi talaga yun. In making your SAL-L, be as truthful and brutal as possible, especially when listing liabilities. Kasi obligasyon natin siya, di ba? Kailangan talaga natin. Nagamit natin yun or something kung ano man yung naging pag-kailangan natin sa kanila natin. Tayo. Obligasyon natin siyang wala. Wala. Kung ano matakas, pero sa nila, Panginoon lang nakakakita. We don't know kung in what way siya sa kanila. Pero mas maganda, bayaran natin. Ilista natin. Review your SAL-L every year and make adjustments if necessary. Your SAL-L is bound to change. Yung pala sinabi ko, every year. Over time, number 4, the aim is to slowly build up your assets so that you exceed your liabilities or reduce your liabilities so that you can afford to pay them out of your assets. So, at the same time, isa rin ito sa reason bakit kailangan natin. SAL-L is an essential requirement for those who are thinking about setting up a business or applying for a loan banks and financial institution to loan for it. Nahanap kasi nila kasi visa nila. Para alam nila kung meron silang
makukuha, nasisingil kapag nangunguha. Yun ang isang technique. So, maliwanag po ba? So, ano po ang pinakasimple na natin sa assets? Okay, you simply that we own, especially na sa pangalan natin. And then sa liabilities, something we own, especially financially. Okay, maraming salamat po. Like yung sa challenge kanina, meron pong i-distribute ngayon ng mga interest. Ngayon, si ating nito. Sa inyo po to. Sa inyo yan. Siguro first time yung Gagawa. nito, no? You try nyo. Nagawa kayo ng salin. Hindi lang yung mga senador ang gagawa ng salin. Kayo Gold din. sa asset, nakalagay sa example, yung motor, gano'n. Hindi yung value ng pagkakamahal. Hindi, sa revenue result value. Kung ano ba dyan sa question. So, balikan natin. Kung meron, halimbawa, ilalista nyo dyan sa asset ang ito. Ganun pa rin ba sa pagkabil nyo? Ganun pa rin ganun siya ilalista? Motor, mga jeep, Mga gano'n. jeepney. Oo. Example, bakit na tayo, ha? Mag-a-assume ka ng price ng natin. Dali, ano ang tinatanong natin? Kasi pag ano siya, dun sa, for example, sa sakyan, ano, binili natin siya. Yun nga siya. Oo, example pa, yun sa mga bagay na nag-depreciate yung value niya. In-appraisal mo sa year na to, mga magkano na lang sa ibenta mo, yun yung dapat amount na ilalagay natin sa asset. Sa Pag bagay siya, depende kasi Sa yung lugar. Oo. Meron siyang ilan. Pwede sa lugar. Oo, pwede siya. Target amount mo. Pero sa ngayon, ang currency natin, nasa ilang percent ba talaga mag-sell ka ng 50-50 kung yan instrument o yung bahay mo. Magkano mo siya ibinigyan noon? Siguro mga around 6% higher than that. Simula nung 5 years ago mo na binili. Kasi usually, kung 2,000 mo siya binili, more most likely nasa 5 years, 6 years na by 2000. Although, so, okay, maraming salamat sa pakinig. Sunod na sa Vicky. So, ano na yan, kahit sa bahay mo. Oo, sa bahay nyo na yan gagawin. Oo, hindi yan apurahan kasi medyo matagal yan, di ba? Mapusisi. So, ang punto ni Julie is, sa SALN, kung nasaan kayo ngayon sa financial. Kaya nga sabi niya kanina sa intro niya, sa directory, di ba? Meron yung kamay, you are here. So, yan, importante malaman. So, yan, wala dapat photoshopping. Hindi pwedeng i-photoshop, hindi pwedeng, kasi selfie nyo yan eh. Yan yung selfie ninyo. Financial selfie ang tawag dyan. So, hindi pwedeng i-edit yan. Hindi pwedeng tanggalin ang mga pimples, ang mga liabilities. So, be brutal as possible. Yun ang challenge. Okay, so, we will be declaring a short break kasi naka-apat na topics na tayo. So, balik po tayo mga 20 minutes. Okay lang ba yun? You can have your necessities. Yeah, punta sa CR and you can also eat. Then, balik tayo dito. Huwag naman sana kayong umuwi na, balik pa kayo. Okay, salamat. I will guarantee you this yung apat na remaining 4 topics. Much more exciting kasi budgeting, debt, yes, investment, an intro on investment, at pagkatapos yung ending part na, yung revisiting goal. So please, okay, so let's declare a break now, maybe 20 minutes. Okay. Hindi kasi yung iba pumunta doon. If we can do it, pag natapos na natin, kung natapos na tayo, basta punta na lang tayo dito. Okay?